So, good afternoon guys. So, long time no ride, no? And init kasi, and today is Labor Day, May 1 ngayon. And naisipan lang natin pumunta dun sa Sariaya. So, ito yung Banahaw View Deck. So, ito yung place na na-feature sa KMJS. So, check lang natin kasi napakalapit lang nito sa Lucena. Kung taga Lucena ka, Tayabas, or even sa Sariaya, Candelaria, pwede mo itong mapuntahan. Around 30 minutes lang mula sa Lucena proper and reachable by car or motorcycle. In this case, ride tayo papunta doon. So, time check, it's around 4:24, so we should arrive around 5 PM, which is saktong-sakto kasi hindi na ganun ka init yung araw, hindi na masakit sa balat. Tara, ride tayo. Ayan, so ang daan natin is bypass road. Well, dun kasi ako malapit eh. So kung mas malapit ka sa Sariaya, pwede ka dong dumaan, or dun sa Kalumpang pwede dun. Mas malapit kasi dun yung daan. Kasi dito medyo paikot pa yung ano natin eh. Iikot pa tayo dito sa daan dito. Medyo malamig na yung panahon ng ganitong oras kasi pag umaga or medyo hapon tayo nagbiyahe, sobrang init talaga, grabe, hindi ko kaya. Around 35 to 40 yung heat index, kumbaga, yung damang init na tinatawag. So ito yung hindi ito yung actual temperature, pero ito yung how hot it feels, parang ganun yung heat index or damang init. So dito dire-diretso lang naman tayo dito hanggang makalabas tayo ng bypass road, and then kakanan lang tayo. Pero to relax lang eh. Ganito talaga yung mga chill ride, kumbaga hindi tayo naghahabol sa oras, relax lang. Parang ito yung exactly ride na kailangan ko ngayon eh. Kumbaga parang ano lang, therapy, meditation. Hindi tayo nakikipag-unahan, wala tayong hinahabol, medyo pantanggal lang talaga stress itong mga ganitong ride. And especially kung mga ganito yung dadaanan mo, sobrang relaxing, no? Medyo nature, bundok, disenteng kalsada, hindi man the best pero at least, no, hindi naman puro lubak. And I spoke too soon, ito na yung lubak na part. Ayan, kung dadaan pala kayo dito, ayan, so ito yung abangan nyo. Ayan, pag nandito na, expect nyo na, ayan, medyo malubak. Actually, semento ng konti, aba, may asfalto na. Aba, hindi na to butas-butas. Ayos ah. Ngayon lang ulit kasi ako nakadaan dito eh. So hindi na siya butas-butas. May konting asfalto na, partially. No? Hindi na siya yung sobrang pangit na daan. Aba, may improvement. Gulat ako dun kasi naka-brace na ako sa ano eh, massage. Ayan guys, Mount Banahaw. So dun sa pupuntahan nating cafe is mas malapit pa yung close-up na makikita natin dito. So yan yung abangan natin. So dito ang ating kanan. Medyo back roads muna tayo. Ayan, isa rin ito sa mga kung bakit gusto ko lagi magmotor sa probinsya is itong mga ganitong back roads, no? Lalo na pag mga ganitong oras, hindi mainit, maganda yung araw, or hindi masakit sa balat yung araw, may mga puno, tingkabila, compared mo kung nasa city ka. Sobrang stressful ng driving environment. Traffic, may bubusina pa sa'yo, may mga kakat pa sa'yo. Yan, so, maraming point of stress. Eto pala guys, huwag nyo gagayahin ito, nasa unahan ko. Si tropa, walang helmet, kasama yung mag-ina niya, yung anak niya lang, wala pa yata itong 2 years old, no? Kung may mag-ina kayo and magmumotor kayo, huwag nyo nang isama yung anak nyong maliit, no? Delikado yan guys. Isipin nyo yung buhay ng mag-ina nyo. Kung ikaw medyo risk taker ka, ganyan, ayaw mo mag-helmet, nakachinelas ka lang, ikaw na lang yun pre. Huwag mo nang isama yung asawa mo, dadami pa yung mag-ina mo eh.
O, doon sa kabila. Ito. Yan, dito pala. Sa pinusukan ng jeep. Boss, pwede magtanong? Dito yung pa-view deck? Sa view deck? Sa view deck ba? Papunta dito? Banahaw view deck? Kabila po. Kabila. Sa may ano po. Meron po dito daan. Sa may outpost. Saan? Dito po sa may hams. Dun sa may humps. Ano po. Tapos dun. Kailangan po. Tapos may daan po dito ulit. Okay. Dito kasi ako tinuturo ng Google Maps eh. Ang layo. Yung po dito. Hindi sila yung lang po. Okay. Ganun. Nga no. Dire-diretso lang. Pero ano lang din. Okay. Sige. Didiretsuhin ko na lang. Explore. Salamat boss. So, ayun. Yun sa may humps kanina. Mas malapit pala doon yung daan. So, ang ano natin, dire-diretso din, kakanan tayo doon sa dulo. Dahil doon tayo kasi tinuturo ni Google punye, mas naman to. Medyo malayo yung ikot natin talaga. So, if pupunta kayo dito kung galing kayo Lucena, masasuggest ko talaga na doon kayo manggaling sa Kalumpang. Tiisin nyo na lang yung lubak doon, no? Mas malapit ng makakatipid kayo ng ilang minuto. Mga siguro baka makatipid pa nga kayo ng 10 minutes eh. Pero okay na din to. Magandang hangin dito, malamig. Uy, ito mango farm guys. Ayos, and may farm din dito sa kabila. Ang ganda dito. Okay na rin, niligaw tayo ni paring Google, no? Not bad na rin. Okay, ang poproblemahin lang natin is kung itong disenteng kalsada na to is tumutuloy hanggang doon sa view deck. Kasi medyo, although na-offroad na natin si Eliminator guys, kasi nung minsan nagpunta naman kami dito somewhere sa Tayabas. Mga 200 meters na offroading yung ginawa ko literal. So, okay naman. Buhay naman si Eliminator namin. And naramdaman ko na yung pressure differential kasi nagpa-pop na yung tenga natin. 10 minutes, nakita ko na yung ating end marker. So, ang ano natin dito babagtasin lang natin to. I think wala din namang ibang lulusutan, no? Pakanan lang tayo ng pakanan. And medyo hindi na ganoon ka ganda ang kalsada. So, alalay na lang tayo. Yan. Sakit. Pero overall, comfortable pa rin naman, no? Kasi nga malambot naman yung ating upuan. So, enjoyin na lang natin tong view. Okay, ito, yan. So, mag-off-road tayo ng kaunti. Yan, off-roading muna tayo. Yan, so ganito yung dinaanan ko din dati. Nung sinasabi ko sa inyo. Dun sa kabilang resort sa Tayabas. So, yan. So, ito pala yung isa sa ginaganda kay Eliminator compared sa ibang cruisers, no, guys. Kasi si Eliminator, dahil siya yung pinakamataas na cruiser in its class, sa 500cc class, mataas yung ground clearance niya, 150. No? So, halos kasinta siya ng Supremo ko. So, kaya maganda talaga yung ano niya. Pwede mo siyang ipang ganun, very very light off-road, no? Which is I think tama lang naman. And then dito, boss, saan yung Banahaw view deck? Dito? Kakanan. Kaliwa. Sige, salamat thank you.
So, apparently tama naman si. Medyo nag-doubt kasi ako kay Google, no. And so, kung taga-probinsya ka and mga ganito yung mga kakipot yung daan nyo, kaya masasanay ka talaga yan sa mga slow speed maneuvers, no. Hindi ka pwedeng mahina sa mga maneobrahan. And alalay lang tayo lagi kasi hindi tayo pamilya, hindi tayo taga dito, no. Ito, mga halos one way to mga 1.5 way na lang to. Pero ang maganda pala dito sa dinaanan natin, hindi siya yung matarik. Ina-expect ko kasi dahil may view deck siya, ganyan, matarik siya. Hindi naman. Ano lang, tama lang. Ano siya kasi nga medyo malayo yung ating daan. Ano siya? Gradual yung pagtaas, yung slope. Hindi siya yung magugulat ka, kumbaga. Pero yan, so ingat lang kasi may mga graba-graba. Ayan, so alalay lang tayo sa mga ganito. And yan, sa pa, yung mga aso, no? I mean, may aso akong 3, so medyo ano ko dyan, medyo bias. So alalay lang kasi yung mga yan, taga dito yan. I-treat nyo sila as parang mga kumbaga, lokal dun sa area. Ayan, so kakaliwa tayo dito. May sharp turn dito. Kaliwa lang tayo dito. Ayan, so bigayan lang sa mga ganon, no? So kita ko na siya sa malayo, nag-beep-beep na ako na para aware siya na nandun na. Ayan, so sa mga defensive driving. Hindi ko kita yung daan. So again, so far yung biyahe natin, aside dun sa ano tayo, kumbaga dun sa alternate route na dinaanan natin, sobrang okay, no? Banayad, hindi matarik. Pag ganitong oras ka bumiyahe, sobrang solid. And then hopefully ma-reward tayo na worth it yung pag-akyat natin dito. Pero so far, from the view itself, yung scenery, yung hangin, yung atmosphere, I think so far sold na sa akin, no. Ayan, so ayan, tama na. Ayan, no, 1 kilometer 3 minutes 5:08. So medyo ano tayo, delayed kasi medyo alternate route yung dinaanan natin. Yan, so ito may mga bumabangking-bangking pa dito, no. Yan. And then another sharp right. Ayun, turn right. Dito. Dito. Well, maganda nga naman mag-picture dito, no? Picture tayo. When my days end, I must just fall in love. I know the DJ and I love this song. Me and you and the night just... Kuya, yung view deck, diretso lang. Thank you, thank you. Woo, ang sarap dito. Ang ganda. Woo! Ang ganda dito. Solid, man. So, dire-diretso lang yung view deck. So, kung galing ka doon sa mas malapit na sinasabi ko, mas ano ka doon, paahon ka, kumbaga. Ito, medyo palusong to eh. So may nakita ko motorcycle parking. And here we are, Banahaw View Deck. So nakarating na tayo guys, finally.
No, so around 30, 45 minutes or 45 minutes siguro yung biyahe natin kasi medyo nag-detour kasi tayo eh. Ayan. Pero ito, ganda niya. No? Till daylight. Repeat, rewind. So ito yung place. And put your hands So, up. so tara, punta tayo Keep dun sa those area. hands up for tonight again. Even in another lifetime. So may ano sila, parang jamming area. Let's do tonight. Tonight. And ano rin. So ito yung parang main attraction no. Ito yung parang pinakang beauty. Time find me there. And let's do it tonight. Tonight again. Even in another lifetime. Find me there. And let's do tonight again. One more dance and I might just fall in love. Pwede ka rin bumili ng gulay. DJ and I love this song. May mga ano rin sila, local products dito. So order lang tayo. Ito na yung food. Ito yung creamy garlic pepper beef. And then ito yung rice. To be honest, hindi ako food connoisseur pero medyo overpriced. Pero siguro dahil nga medyo yung location na yung binabayaran natin. And well, tikman na lang natin siya kung okay. So ayan guys, okay na siya. I think uwi na tayo. Sobrang solid ng place, malamig. Maganda yung tanawin. Number one, I think mas gusto ko yun. Super worth it siyang puntahan. And sobrang relaxing dahil nga maganda yung tanawin. And solid din yung food. Again, hindi ako food connoisseur. Hindi ako marunong mag-rate ng food. Medyo may kamahalan and yung binabayaran nyo na nga lang is yung branding or yung location. Pero if may enjoy mo naman yung scenery and kung gusto mo lang naman a place to relax, marirecommend ko tong place na to. Yeah. So hopefully next time makabisit ulit tayo.